araw na ito, tayo ay mag-aaral tungkol sa mental math at budgeting. Kasama ko ngayon si Carl at alam nyo ba, nandito kami sa isang karinderya. Di ba kayo rin pumupunta kayo sa mga karinderya o kaya tindahan kapag lalo na pag nagugutom na kayo? E paano kung wala kayong calculator? Paano nyo malalaman kung magkano ang inyong babayaran at magkano ang inyong sukli? Kaya yun ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Sama-sama tayong mag-aral, sama-sama tayong masayang gumawa ng homework. Hello, Carl! Hello po. O Carl, ang gagawin natin sa araw na ito, tayo ay magpa-practice ng mental arithmetic. Okay? Ibig sabihin nun, magpa-practice tayo ng mental computation. Kasi minsan, kapag nandito tayo sa lugar na to, ano ba tong lugar na to? Karinderya. Karinderya. Minsan kasi, kapag ikaw ay kumakain sa karinderya, wala ka namang dalang calculator, di ba? Okay. E paano mo malalaman kung magkano babayaran mo o kaya sukli mo? Kaya yun ang papracticein natin sa araw na to, okay? Okay. Siyempre, pag nandito ka sa lugar na ito, ang unang-unang dapat dala mo, mayroon kang... Ano? Tama. Dapat mayroon kang pera. At iisipin mo mula sa menu kung ano yung mga gusto mong bilhin. Diba? Halimbawa, dito, ito, ano ba ito? Sisig. Sisig, rice at drink. Magkano yan? 75 pesos. 75 pesos. Eh dito naman, pork barbecue, rice at drink. Magkano? 75 pesos. So pareho si sulit meal A at si sulit meal B. Si sulit meal C, magkano naman? 55 pesos po. So 55 pesos, meron ka ng lutong gulay, rice at drink. Pagdating dito, Inihaw na bangus with rice and drink. Magkano yun? 75 pesos. mag 75 pesos. Tapos dito sa kabilang side, meron kang merienda. So merienda. Tapos, dito sa merienda, sige nga Carl, basahin mo nga muna. Spaghetti and drink. Spaghetti and drink. Magkano yung spaghetti and drink? 55 pesos po. Tama. Yung merienda 2, magkano? 45 pesos po. Oo. At yung merienda 3 ay Ham and egg sandwich, 40 pesos. 40 pesos. Eh yung merienda 4, Biko at gulaman po, 35 35. pesos. So yun ang ating pag-uusapan mamaya. Mental computation. Mental math or mental computation. Pagkatapos, isipin natin, paano kaya kapag wala kang calculator? Paano gagawin mo? Okay? At mag-usapan na rin natin ng budgeting. Ikaw na bang humahawak ng baon mo? Opo. Sige, mamaya pag-usapan natin yan, ha? Mga bata, samahan ninyo kami dahil kami ay mag-aaral tungkol sa mental computation at gayon din sa budgeting. Sige, Carla, kayo na yan. When a story starts with faith, it can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare, with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals, we're built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters. Sa araw na ito, ang ating pinag-uusapan ay math at ang aming papraktisin mamaya ay tungkol sa mental computation, pati na rin ang budgeting. Carl, nandito tayo ngayon sa karinderya at ang ating papraktisin ay tungkol sa paano mo ba dapat i-budget ang iyong baon. Diba, Carl? At kung halimbawa wala kang calculator, dapat ang gagawin mo ay mental computation. Diba? Opo. Ginagawa mo na ba yun sa school? Opo. Or kung nasaan ka man? O sige, pag-usapan natin kung ano ang strategy mo at ano naman ang strategy ko. Okay? Kasi mahalaga ang mental computation, Carl. Kasi lalo na kapag kailangan mo ng madali ang pagko-compute, dapat mag-rely tayo sa powers ng ating brain, di ba? Okay.
Sige. Pag tayo ay nasa isang karinderya o nasa tindahan, ang unang-una nating dapat i-consider ay ano? Yung presyo po ng ating bibili. Presyo ng ating bibilhin. Bakit? Para po kung hindi man po sapat yung pera natin, pwede po natin dagdagan. Okay, pwedeng dagdagan ng pera natin. O kaya, kung wala ka ng pandagdag, Pipili po ako ng mas mababang presyo. tama, pipili ka ng mas mababang presyo. Ganun kasi ang budgeting. Dapat i-consider mo magkano yung pera mo, tapos magkano yung bibilhin mo para hindi ka lalampas doon sa hawak mong pera. Di ba, Carl? O halimbawa, isipin natin, kapag ako ay mayroong 50 pesos lang, meron ba akong mabibili sa kahit na anong sulit meal? Wala po. Wala, kasi yung mga presyo dyan sa mga sulit meal ay lampas sa 50 pesos. Ayan. Paano kaya kung ako ay mayroong 100 pesos? Makakabili po kayo ng isa. Lahat yan, mabibili natin, di ba? Lahat, pero lahat pwedeng pagpilian, pero isang meal lang, di ba? Sige, ang gusto kong bilhin ay bibili ako ng sulit meal C. Magkano ang sulit meal C? 55 pesos. 55 pesos. Ang pera ko ay 100 pesos. So, magkano ang magiging sukli ko? Sukli na po. Oo. 100 pesos. 100 pesos minus 55 equals 45. equals 45 pesos. So, ano ang operation na ginamit mo? Subtraction. Subtraction. Kasi kailangan kunin natin, ibabawas natin ng 55 saan? Sa pera niyo po. Sa 100. So, pwede mo bang sabihin sa akin, paano mo ba nagawa yon? Pwede po. Binawas ko lang po yung 55 sa 100. Siguro sa utak mo, automatic na yon. Alam mo ba, ganito ang pwede natin gawin. Ang 55 ay 50 plus 50 plus 50 plus ang 55. Ano yon? 50 plus 5, di ba? Ang 55 ay 50 plus 5. So, ang pwede mong gawin, 100 minus 50, magkano? 50 po. 50 pesos. Minus 5, 45. 45 pesos. Ganun tayo dapat mag-mental computation. Gagawin mo muna, paghihiwalayin mo yung presyo o yung number according to the place values. Ito, ang place values ng 55, may tens place at merong ones place. So, 50 plus 5. So, 100 minus 50 equals 50. 50 minus 5 equals 45. Very good. Ito naman tayo. Pera ko ay 100 pesos, tapos ang gusto kong bilhin ay sulit meal B. Magkano yun? 75 pesos po. So, 100 minus 75 pesos para makuha ko ang sukli, ako ay magsasubtract, di ba? Magkano ang sukli, Carl? 25 pesos po. 25 pesos. Sige. Gawin natin, kunwari hindi mo alam paano siya gawin automatically. So, ang gawin natin, 75 ay magkano ang tens place? 70. 70 plus 5. 5. So, 75 equals 70 plus 5. So, 100 minus 70 equals 30. 30. Minus 5 equals 25. Ganun ang pwede natin gawin, di ba? Okay. Madali yun lalo na kapag may zero zeros. Okay? Sige. Mga bata, tandaan ninyo ha, ang ating ginawa kanina ay mental computation. Dapat ang mga numbers na inyong sinasubtract o binabawas nyo sa isa pang mas malaking number, ipaghiwalayin nyo muna ito according to tens place and according to ones place. Pagkatapos, i-minus ninyo ang tens place muna, pagkatapos i-minus ang ones place. Para mas madali kayong makakapag-compute kahit wala kayong calculator. On your way to success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. We are now open for business.
Open for Business with Cesar Vallejos. Every Sunday, 9 p.m. Sunday 25. Well, I'm Ate Sherry Lynn. I'm your Tito Efren. And I'm your Tita Cynthia. And your Chef Mads. Nag-iimbita sa inyo tuwing Sabado at Linggo na laging subaybayan ang Ito ang Tahanan mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga dito lang sa Net 25. Meron din kaming Facebook page at YouTube channel. Like, share, and subscribe. Ito ang Tahanan! Let's get together. Sunday 25. Sunday 25. Ang aming pinag-aaralan sa araw na ito ay tungkol sa mental computation. Kami ay nagsosolve ni Carl gamit lamang ang aming mga isip. Alam niyo ba mga bata, kahit wala kayong calculator, pwede kayong mag-add or mag-subtract gamit lamang ang powers ng inyong brain. At yun ang papraktisin pa natin. Di ba, Carl? Opo. Okay, Carl. Halimbawa naman, mas marami tayong pera ngayon. Kanina kasi 100 lang yung pera natin. Tumingin ako sa wallet ko, tapos may nakita akong dalawang 100. Magkano yun? 200 pesos po. Siyempre, madali lang yun, di ba? Kasi kung 100 plus 100, 1 at 1 lang ang sasamahin mo. So, 1 plus 1 equals 2. 0 at 0, siyempre ang sagot ay 0. So, 100 plus 100 equals 200 po. 200 pesos. Tama. So, dapat, ngayon, ang gawin natin, mas marami akong pera, mas marami tayong mabibili, di ba? Opo. Sige. Kanina, napag-usapan na natin itong B at yung C, di ba? Pagsamahin naman natin, paano kung ako ay bibili ng A at B? Okay, ang pera ko ay 200 pesos. Ano step ang dapat nating unahin? Yung sa ones po. Ano muna ang gagawin natin? Addition or subtraction? Addition. Addition muna. So, what numbers will we add? 5 and 5 po. So, doon muna tayo sa numbers, yung eksaktong number. 75 plus 75 plus 75 70. plus 75. So, ang strategy natin kanina, paghiwalayin ang numbers according to place values, 'di ba? So, what are the place values? Tens and ones. Tens and ones. So, dapat pagsamahin muna natin ang ones, tapos pagsamahin ang tens. Okay. 75 is equal to 75. 70 plus 5. So, 5 at 5, ilan yon? 10 po. 10. 5 plus 5 equals 10. So, nandun na lang tayo sa 70 plus 70. 7 plus 7 na lang i-add natin. Anong number? 14 po. 14. Very good. So, 70 plus 70. 7 plus 7, 14. Ano yung isusulat mo dun sa tabi ng 14? 0. 0. So, 70 plus 70 equals 140. Plus, magkano yung pinagsamang ones kanina? 10 po. 10. So, 140 plus 10 equals 150 po. very good. So, 150. Kung may 200 ako, makakabili ba ako ng dalawang sulit meal? Yes po. Correct. So, 150. Therefore, mag-subtraction na tayo. Okay? So, 200 minus 150 equals 50 pesos. 50. Very good. Actually, kahit wag ka nang magpaghiwa-hiwalay natin yung place values. Kasi automatically, kung marunong kang mag-skip count by 50s, malalaman mo agad yung sagot. Diba? Kasi 50, sige nga, let's skip count from 50 until by 50s until 200. 50, 100, 150, 200. Therefore, 200 minus 150 equals 50. O sige, mas challenging pa, Carl. Paano kung ang gusto kong bilhin ay sulit meal A at sulit meal C? 75 plus 55. 55. 75 plus 55. So, let's add. Very good. Ang bilis mo naman doon. Paano mo ginawa yon? Sinolve ko po muna yung ones, tapos yung tens. Tama. Ang ones ay 5 plus 5 equals 10. 10. 70 plus 50 equals 120. 120. 120 plus 10 equals 130. 130. 200 minus 130 equals 200 minus 100. 70 po. very good, 70. So, ang pwede mong gawin lang doon,
Actually, yung 0, kahit i-cancel out mo na muna, di ba? So, ibig sabihin, 20, yung 20 lang minus 13, ilan yun? 7. So, baba mo yung 0, meron ka ng 70. So, ang galing naman pala, Carl. Kahit walang calculator, pwedeng mag-solve. Alam mo ba, hindi lang sa addition at subtraction, applicable yung strategy na pinag-usapan natin. Pati sa multiplication at division. Sa tatandaan mo lang, dapat lagi yung place values, wag mong kakalimutan. Okay? Sige, galing natin dun, Carl. Mga bata, tandaan nyo rin ang strategies na aming pinag-usapan na tandaan nyo, dapat maganda ang recall ninyo tungkol sa place values. Alam ninyo kung ano ang ones, tens, hundreds o ano-ano pang place values. Pagkatapos, gamitin nyo yung knowledge na yon tungkol sa place values para ma-solve ang mga operations na inyong ginagawa. Ang bawat pagkain siguradong may kwento, lalo na ang mga ipinamana pa at inabot na ng dekada-dekada. Namnamin ang lasa ng mga pagkaing may nakabubusog na kwento. Isa-serve na ang Savoring Stories sa LTE. Love, Tony Pet and Everything. Monday to Friday, 7 a.m. sa Net 25. When a story starts with faith, it can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare, with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals, we are built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters. O Carl, basta yung ganung strategies, ganun yung ginagawa, yun ang basic na ginagawa para magawa ang mental competition, di ba? Okay. Opo. Meron ka pa bang ibang strategies na alam? Wala na po. Kanina kasi yung ginawa natin 5 and zeros lang, di ba? Opo. So medyo madali yun. Pero alam mo ba, ang isa pang strategy na pwede mong gawin ay tandaan mo kung ano yung magpa-partner ng para magkaroon ng 10. Opo. Okay? Ang tawag natin doon ay partners of 10. Sa susunod siguro pwedeng yun ang pag-usapan natin. Okay. Okay? Kasi kapag base 10, ibig sabihin nun, nagagawa mo, nagtatapos ang isang number sa 0 at sa 5, mas madaling mag-add, subtract, multiply, At or divide. Diba? Opo. Okay. So, pero yun ang basic. Tandaan lang natin. Ano kayo una natin dapat tatandaan? Yung place value po ng mga number Place na... values, tama. So, dapat marunong kang mag-breakdown ng numbers into different place values. Opo. Correct? And then, you either add, subtract, multiply, divide according to a certain place value. Diba? So, saan Opo. ka magsisimula lagi? Sa ones po. Ones place. Anong susunod doon? Tens. Kung 3 digit, anong susunod? Hundreds. Hundreds. Kung 4 digits, ano pang meron? Thousands. Thousands. At kung ano-ano pang mga place values, di ba? Opo. So, pag ginawa mo yon, technically, magiging mas madali para sa'yo ang mental computation. Opo. Kasi halimbawa, nag-grocery ka, yung isang kamay mo, hawak yung isang item, yung isang kamay mo, hawak yung cart. Hindi ka na makakapag-compute gamit ang calculator. So, dapat mag-rely ka sa powers ng brain mo. Opo. Di ba, Carl? Opo. Okay. Mga bata, sa araw na ito, ang ating pinag-usapan ay tungkol sa math. At ang pinag-usapan natin kanina, particularly, ay mental computations. Pati na rin ang budgeting. Kasi lahat tayo
kayo may mga ginagawang budgeting. O mga bata, samahan niyo pa kami dahil bukas naman ang ating pag-aaralan ay tungkol sa Araling Panlipunan. Alam mo ba, Carl, yun naman ang pag-uusapan natin, Araling Panlipunan. O tara!